God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mga taga-subaybay ng Life and Grace. At kami po dito sa Newness in Christ Ministry ay naniniwala na ang programang ito ng Life and Grace ay nakatutulong sa inyong paglagong Kristiyano at nakakapagpabago ng inyong pananaw patungkol sa ating Panginoong Hesus, sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa ganito pong punto, kami po ay excited na magpatuloy sa atin pong sinimulang pag-aaral sa aklat po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Atin pong pag-uusapan sa araw na ito ang mayroon pong title na Is Circumcision Required? Hango po ito sa chapter 2 ng Galatians, chapter 2 verses 1 hanggang 4. So magpatuloy po tayo sa atin pong pinag-aaralan na ito na sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia nga po, na sinasabi po nating his strongest teaching on the subject of grace. Sinabi po natin ito dahil dito po sa sulat na ito primarily ay mariing pinapapaalahanan ni Pablo ang mga iglesia sa Galacia na sa kanila pong napakabilis na paglipat mula po sa biyaya ng Diyos patungo sa ibang gospel na hindi naman po talaga gospel. Dahil wala naman po talagang ibang gospel maliban sa gospel ni Kristo, which is the gospel of grace. Nagbigay po si Pablo dito ng mariing babala sa sino mang magtuturo ng ganito. Ang sabi niya, kung sino man sa kanila maging ang anghel mula sa langit ay mangaral ng ibang gospel na iba kaysa sa kaniyang ipinangaral, sumpain ang taong iyon. Nagpatuloy po si Pablo sa pagtatanggol ng kanyang panawagan bilang apostol para sa mga hintil mula sa Diyos at may pagliliwanag niyang sinabi na ang kapahayagang kanyang itinuturo at ipinapangaral ay hindi nanggaling sa tao, ni itinuro man sa kanya ng mga tao. Sa halip, ito po ay direktang tinanggap niya mula sa Diyos. It was a direct revelation of God to him. Sinabi niyang 3 years after his conversion to the faith, ay pumunta po siya sa Jerusalem at nakipagkita po siya kina Pedro. Nakita niya rin po si Santiago na mga naunang naging apostol ng Panginoong Hesus. Subalit 2 linggo lamang siya rito at hindi po ito sapat na panahon upang makuha niya mula sa kanila o maituro man mula sa kanila ang kapahayagan ng ebanghelyo na ipinapangaral niya. Hindi rin po possible na sa mga taga-Hudeya niya matanggap ang patungkol sa gospel ni Kristo dahil hindi nga nila kilala si Pablo ng mukhaan. At kahit sila man ay nagsasabi at namamangha sa kanilang pagsasabi na ang taong dating umuusig sa kanila ay siya na ngayong nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Sabi nila, the one who tried to stop people from believing in Christ and destroy the Christian faith is now preaching faith in Christ and the only means of salvation. And this caused them to always glorify the Lord. Pinapupurihan po nila ang Panginoon dahil po sa nangyaring ito kay Pablo. Ngayon po naman, today, pag-uusapan po naman natin ang pangyayari sa Jerusalem Council kung saan nagkaroon po ng pagpapaliwanagan kung paano ire-reconcile ang pamumuhay ng isang Kristiyanong Hudyo at pamumuhay ng isang Kristiyanong Hintil na parehong kumikilala sa biyaya ng Diyos. At nais ko po kayong bigyan ng isang background. Sa panahon ng pagkasulat ng liham na ito, ang mga Hudyo sa kanilang pagkakilala kay Kristo ay nanggagaling po sa malalim nilang tradisyon at kaalaman patungkol sa kautusan ni Moses. Tradisyon, kultura at kaugaliang mahigit 1,500 taon na nilang ginagawa at sinusundan. Ang tagal na po. Samantalang, ang mga hintil naman na ngayon pa lamang nakakakilala patungkol sa pagliligtas na ninais at dinisenyo ng Diyos para sa kanila ay nanggaling sa isang pamumuhay na malayo sa kaunawaan ng tunay na Diyos. Kaya't sa pananaw na ito ay mauunawaan natin kung bakit kinakailangan na
pag-usapan o mag-usap at magpaliwanagan patungkol sa kung paano maisasabuhay ang kaligtasang kanilang pare-parehong tinanggap. Ang nililinaw na issue sa Jerusalem Council na ito ay ang tanong na, kailangan nga bang magpatuli ang isang hindi Hudyo upang maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Para po sa mga pariseyong nakaalam ng kaligtasang dala ni Kristo, ito ay kailangan. Subalit para kina Pablo at Barnabas, ito ay hindi kinakailangan. It is not necessary. Dito po uminog ang usapan sa Council ng Jerusalem. At upang makapagdagdag linaw sa inyo, nais ko pong basahin ang account sa sulat ni Lucas sa Book of Acts sa chapter 15 dahil dito po natin matatagpuan ang pangyayaring ito. Mga Gawa, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 23. Samahan niyo po ako po'y magbabasa. At ito po ay isang istorya na makapagdadagdag ng linaw sa inyo ano ba talaga ang nangyari sa Jerusalem Council. Mula po sa verse 1, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moses. Hindi ito sinang-ayunan ni Pablo at ni Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem si Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para makipagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Kaya pinapunta ng iglesia sina Pablo at nang dumating sila sa Phoenicia at sa Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. Pagdating ni Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia. Ibinalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga Pariseyo at nagsabi, kailangang tuliin ang mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moses. Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos nung una mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Nang sa gayoy, makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao. At ipinakita niya na tinanggap din niya ang mga hindi Hudyo dahil binigyan din sila ng banal na espiritu katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Ngayon, bakit ninyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit na ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus ay sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at kahit tayo mismo ay hindi makasunod? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at ganito rin naman sa mga hindi Hudyo. Nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat at pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo patungkol sa himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. Pagkatapos nila magsalita, sinabi ni Santiago, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ito'y ayon din sa mga sinulat ng mga propeta noon dahil sinabi ng kasulatan, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho para hanapin ako ng ibang tao ang lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.
At matagal ko na itong pinahayag. Sinabi pa ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at huwag kakain ng dugo o karne na hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moses na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamamahinga at itinuturo nila ito sa bawat bayan. Nagkasundo ang mga apostol at ang mga namumuno ng iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya na pipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch kasama nina Pablo at Bernabe. Ang napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay iginagalang ng mga mananampalataya. At sila ang magdadala ng sulat na ito. Mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia, mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo riyan sa Antioch, Syria at Cilicia. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin ang pumunta riyan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito, napagkaisahan naming pumili ng mga tao na ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila sina Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid. Sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Sasabihin din ni Judas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne o ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo at iwasan ninyo ang sexual na imoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lamang. Ito po yung kabuuan ng pinag-usapan sa Jerusalem Council. Nagkasundo sila ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na wag nang dagdagan pa ang mga dapat nilang sundin maliban sa nilalaman ng kanilang sulat. Dahil ang Christian life is not about set of rules, but growing in relationship with Christ. Ituloy po natin ang Galatians chapter 2 at tingnan po natin paano isinaysay sa kanila ni Pablo ang pangyayaring ito. Galatia Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Pagkalipas ng 14 na taon, muli akong tumungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at sinama ko rin si Tito. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga hintil. Subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Alam niyo po, maaaring ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang pangalawang pagpunta niya sa Jerusalem. Although may mga nagsasabing ito po yung pangatlong punta niya sa Jerusalem, pero sabi niya, he was directed to go up by a revelation at this time. So sa pangunguna po ng banal na Espiritu, ang pagpunta niya sa Jerusalem ay para ipagtanggol ang gospel na ibinigay ng Diyos sa kanya upang kanyang ipangaral. Kaya nilinaw niya na ang gospel na ito ay hindi niya natutunan sa pamamagitan ng tao, kundi ibinigay sa pamamagitan ng direktang revelation o kapahayagan mula sa Diyos. And the fact that he had this private meeting with the leaders of Jerusalem Church ay nagpapakita how he cared about how they received his message and the impact that their opinion would have.
Iginagalang po ni Pablo ang mga leaders ng iglesia. He seeks for peace sa mga church leaders sa Jerusalem at nakuha niya po ito. Hindi siya nakipagkompromiso, ngunit hindi rin siya naghangad na maka-offend sa mga taga-Jerusalem. Alam niyo po, may mga tao ngayon na meron silang tinanggap na katotohanan from God and they promote that truth. Kaya lamang ay sa expense of all other truths. They totally ignore the admonition for unity among the body of Christ. At para sa kanila, justified ang kanilang ginagawa dahil ayaw ng iba na makipag-compromise. Dito po ay makikita nating ipinahayag sa kanya ng Diyos kay Pablo na ito ang panahon para i-communicate na niya sa Jerusalem Church at sa mga leaders ng iglesia ang gospel that he has been preaching in private and in a more systematic way. Tatlong pangalan ng leaders ng church ang nabanggit po dito. Sina Santiago, kapatid ni Jesus. Siya po yung senior pastor ng Jerusalem Church, si Apostol Juan at si Apostol Pedro na naunang nagpapahayag ng gospel sa mga hintil. Ituloy po natin sa Galatians chapter 2 verses 3 to 4. Subalit, maging ang kasama kong si Tito, kahit na siya ay isang Griego, ay hindi pinilit na magpatuli. Bagamat pinagtangkaan ng ilan na gawin iyon. Nagkunwari silang mga kapatid at nakihalubilo sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay namin kay Kristo Jesus. Ginawa nila ito upang kami muling maging alipin. Sinabi po ni Paul na sinama niya si Titus o si Tito dito sa Jerusalem trip na ito para magsilbing isang test case of a full-fledged converted Gentile na nananampalataya sa Panginoong Jesus. At kung si Titus na ito o si Tito na ito ay napilitang magpatuli, then the truth of the gospel would be compromised. Kung matatandaan ninyo, previously, Paul had circumcised Timothy because of the offense that this uncircumcision would have been to the Jews. Pero itong si Titus, if Titus wanted to voluntarily submit circumcision for the purpose of not offending the Jews, that would have been good. Okay lang po sana yon. But when Titus chose not to be circumcised and the Jews tried to make an issue out of it, Paul sided to Titus because of the gospel. Kung hindi dahil siguro sa pamimilit ng mga huwad na kapatiran na ito, ay posible na si Paul ay i-encourage niya si Titus na magpa-circumcise. Sinikap ni Pablo na gawin ang anumang kinakailangan para mahikayat ang mga tao kay Jesus. May dalawang bagay po sa point ng scriptures na ito na makapagbe-verify ng validity ng message ni Paul patungkol sa kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Una, ang hindi pagpapatuli ni Tito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay sa pananampalataya at hindi sa paggawa ng kautusan. Pangalawa, Paul's gospel of grace was approved by the leaders of the home church sa Jerusalem po, yung church sa Jerusalem. Approved sa kanila itong ipinipreach ni Pablo sa mga hintil. Maging ang pagtanggap kay Tito ng mga apostol ay isang katotohanan na nangangahulugang ang isang tao ay napapawalang sala sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa paggawa ng kautusan. Ang usaping ito na ang tao ay napapawalang sala sa paggawa ng kautusan kasama ng pananampalataya kay Kristo ay umangat dahil po sa mga huwad na mananampalataya o kapatiran na nakapasok po sa iglesia. They're spying on the spiritual liberty kay Kristo at gusto nilang maibalik sa religious bondage ang mga mananampalataya doon. Kaparehas po ito ng pangyayari na tinukoy ni Apostol Judas sa kanyang sulat sa Judas chapter 1 verses 3 to 4. Ang sabi niya, "Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang patungkol sa isang kaligtasang tinanggap nating lahat.
Ngunit natagpuan kong kailangang isulat sa inyo ang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan ito upang pagbigyan ang kanilang kahalayan. Ayaw rin nilang kilalanin si Jesucristo at ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang unay nakasulat na ang parusa sa kanila. Ang mga taong ito na gustong pagsamahin, paghaluin, idagdag ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at ang Jewish circumcision para mapawalang sala sa harapan ng Diyos, ay ang tinatawag ni Pablo na mga false brethren, mga huwad na kasama sa iglesia. These were zealous Jewish believers who had acknowledged Christ as their Messiah but believed that a person must still keep the Old Testament law in order to be right with God. They thought faith in Christ alone was not enough. This was a direct opposition to the gospel that Paul taught. These men were saying that faith alone was not enough. Holiness was needed as well. Kailangan ng kabanalan. Yet in an effort to promote holiness, ano pong ginawa nila? They were spying on Titus to see if he was circumcised. Alam niyo po bang napaka-private ng bagay na ito? They were committing a much greater sin in the name of holiness than the one they were accusing Titus of. Mas masahol po sila kaysa sa anumang ipinaparatang nila kay Titus. Dahil gusto nilang dagdagan ang pananampalataya sa Panginoon ng mga sarili nilang pagsunod sa kautusan. Later on po ay sasabihin ni Pablo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Ang ibig sabihin, sino mang nag-aangkin na siya ay Kristiyano and yet embraces a false gospel that what Christ has accomplished was not enough, then it will bring one into a state of false Christianity. Ang tinapos ni Kristo sa krus ay sapat. Sabi po ng sulat ni Pablo sa Kolose, Kapitulo 2, talatang 10, we are complete in Christ. Tandaan nating sinabi ito ni Pablo sa kanila upang makaiwas sila sa pandaraya. Recognizing our completeness in Christ is a tremendous safeguard against deception. Totoo namang bago po tayo maligtas kay Kristo, we are incomplete. And there is a constant striving in all of us to satisfy that hunger. Gayunpaman, noong tayo ay maborn again, we become complete in Christ. And our hunger should only be for more revelation of what we already have in Christ. Kumpleto po tayo kay Kristo. At ito po ay hustong-husto para sa ating kaligtasan, kagalingan, kaunlaran, karunungan, katuwiran at kabanalan. Purihin ang Diyos sa kanyang dakilang gawa. Ito po si Benjamin Tatlong Hari, patuloy po na nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!